Latest news, matindi to. Laglaga na. Aimee nanlumo sa matinding ginawa ni Cheese, PBBM at Senado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! BBM na praning na naman. Ayun, yung boses na to, no? Siyempre, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig ngayon natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, suporta natin yan si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. BBM, praning ka talaga. Pinatawag mga senador. Pangalawa. Ala, si BBM pinatawag yung mga senador. Why? Pero, si Lisa, inisnab si Aimee. Aba? At si Aimee pinagtutulungan. Tinawag na sinungaling ni Cheese Escudero. Aba! Si Keso, tinawag na sinungaling si Madam Aimee Marcos. Aba? At pinagtutulungan si Aimee. Aba? Aba? Dito sa nangyayari ngayon, parang nagiging kawawa si Aimee, no? Sa nangyayari, parang wala na siyang mapaglugaran. Siyempre, dito sa mga Duterte, kahit sabihin natin na parang pumapabor siya, hindi na siya gaano pinagkakatiwalaan kasi nga, di ba? Baka mamaya ganto, ganyan yung iniisip sa kanya. Pati dito sa administrasyon, di ba? Is parang hindi na rin siya pinagkakatiwalaan dahil parang pumapabor naman siya sa mga Duterte, di ba? Kaya parang si Madam Aimee talagang sisiso-siso eh. Hindi niya alam kung saan na talaga eh. Grabe ha, talagang binabakbakan. Sino nasa likod ni Cheese? Yun yung nakatingin siya. Si Aimee Marcos ha, magagalit yung mga Aimenatics dyan. Yung mga vloggers pa naman na mga bilib na bilib kay Aimee. Nako, simulan natin ha, sa isang mangga. Eto si Aimee, hindi raw imbitado. Hindi raw invited si Senator Aimee Marcos sa pagtitipon ng mga senador kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Gihit ng ilang dumalo, chillax dinner lang ang nangyari. So parang tablado si Madam Aimee. Chillax dinner. Hindi siya inimbitahan. Samantalang syempre kapatid mo yung nagpa-ganon, di ba? Kailangan ikaw yung numero unong hindi mawawala. Pero ikaw yung nawala. Issue yan ha. At wala namang napag-usapang politika. Maniniwala kayo doon? Ha? Tanong ko sa inyo mga manonood. Bigla-bigla pagkatapos ng rally ng INC, nagkaroon ng chillax dinner. Di ba nangyari na yan before? Nagkaroon ng malaking problema. Tapos, nagpatawag ng senador. Ngayon, ganun din. Chillax dinner eh. Parang nung nakita nila yung yung INC, para kasing nakaka-stress eh. Di ba ang daming tao? Siyempre sinabi, chillax ka lang, chillax. Relax lang. Hindi nangangatog. Ano ba nangyayari ngayon? O magpatawag na lang tayo ng pampatanggal stress. Di ba? O kailangan solid tayo mga kapatid ha. Walang bibitaw, walang aayaw, San Miguel Beer. Diba? Ano ba yan, chillax na yan? Para pampawala nervyos? Yung dati, kung aking naalala, nagkapalitan ng liderato. Diyan sa Senate, nagpatawag. Ngayon, ganyan din ang nangyayari. Binobola na naman tayo na itong mga ito. Pinabahan, napraning na. Dahan-dahan lang, Marcos. Baka anong mangyari sa'yo? Napapraning ka eh. Kasamang naghapunan nitong Lunes sila Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang 18 senador at kanilang mga asawa sa Bahay Pangulo sa Malacanang. 18, so 24 ang senador. Merong mga hindi may inimbitahan dyan. Ibinahagi ng First Lady ang mga litratong yan sa kanyang mga social media account. Catch up dinner daw yan. Teka muna ha. Catch up dinner lang. Had a lovely time, sabi ni Lisa. Catching up with our senators and their spouses as we welcome the new year together. Lisa, ako payo ko lang ha. Napaka-sweet naman ha. First Lady Lisa Marcos. Pagka kasama nila yung mga asawa nila, iiwasan mo po si Heart. Huwag kang tatabi. Iwasan mo ayan ka na naman eh. Tumabi-tabi ka pa kay Heart. Tapos, papa-edit mo yung picture mo para lumiit yung braso mo. Pahihirapan mo yung editor mo. Yung editor mo parang mahina rin. Ako, no comment ako dyan ha.
Nag-edit. Pambira, oh. Huwag ka nagtatatabi masyado sa magaganda. May mga pangit naman dyan eh. Doon ka tumabi sa mga... Grabe ka naman, Coach Oli. Ako, no, comment pa rin ako dyan, ha? Asawa nilang yung hindi, huwag naman natin sabihin pangit, yung hindi kagandahan. Wala namang pangit na ginawa ang Diyos eh. Yung hindi kagandahan. So, iwas-iwasan mo yan sila, Heart at sino pa ba, no? Huwag kang nagtatatabi. Lalo na yung mga payatang braso. Naku, pambira. Ma'am Lisa, medyo tumabi ka ron sa mga malulusog. O yung mga healthy. Yung mga napabayaan sa kusina, doon ka tumabi. Yung malalaki braso. Nang hindi mo pinaliliit, hindi pinaliliit ng editor mo yung braso mo. Okay? So, wag na. Iwas-iwasan mo si Heart. Baka naman mag-isip sa akin dito, ba't di ka nagko-comment kay F. Elisa? Hindi, kasi... si Coach Oli, nakikita niyo kay Coach Oli pa lang eh. Diba? Kaya ako nakikitawa na lang ako kay Coach Oli. Yan, comment na lang ako. Taon. Kapansin-pansing wala sa litrato ang ate ni PBBM na si Senator Amy Marcos. Anya, hindi siya dumalo dahil hindi naman daw siya invited. Hindi dumalo kasi hindi invited. Yun nga yung sinasabi ko kanina, syempre. Kapatid ka, kailangan. Isa ka dyan sa imbitado. Puwera na lang kung meron kayong isyong dalawa. Kung meron kayong samaan ng loob. Diba? Meron kayong hindi pagkakaintindihan, pwedeng ganon. So, ang ibig sabihin, meron kayong hindi pagkakaintindihan. Kasi kung wala kayo, kung okay naman kayo, is, syempre, nandudoon yan. Tanong ko sa inyo, kayo ba naniniwala na hindi imbitado si Amy Marcos? Or drama na naman nila ito, na kunwari... Syempre, ito. Unahan na natin si Coach Oli sa kanyang, sa kanyang inisip. No? Ito naman yung iniisip ng baka isipin ng ilan. No? Baka mamaya is malaking palabas lang to. Na kunwari palabasin na sila ay magkagalit. Parang gano'n. Baka mamaya, kunwari galit lang sila. Kunwari hindi siya inimbitahan. Pero sa totoo, wala naman silang problema. Kasi nga, ang alam ng ilan, syempre, si Madam Amy is medyo sumisiso nga yung niya, yung political career niya sa nangyayari ngayon dahil syempre naipit siya sa dalawang bundok na nagbabanggaan. No? Baka yun ang iniisip ng ilan na baka mamaya drama lang, kunwari away lang, pag nanalo si Madam Amy is baka mamaya lumabas na yung tunay. 'Di ba? Yun yung na huhulaan natin na pwedeng ikomento ng iba na nawawalan na ng tiwala kay Madam Amy, kay Senator Amy. To si Amy ay hindi maka-Marcos. Kahit siya ay Marcos. At siya ay maka-Duterte. Di ba? Kasi may kasabihan din na blood is stickier than water. Kahit paano, kahit gaano kasama ang loob mo, kahit galit ka sa kapatid mo pa rin yan kahit bali-baliktarin mo ang mundo. Good cup, bad cup na naman kayo? Ewan ko, kanya-kanya yan. Yung iba naman, ang sasabihin nila dyan, talaga merong sigalot na between Marcos and Amy. Yun nga lang. Yun din ang pwedeng isipin bukod doon sa sinabi ko kanina. No? Isang isang kaisipan lang na pwedeng haka-haka o ano man yung sinabi ko kanina. Pero ito din yung isa na baka maaaring totoo din na meron silang hindi pagkakaunawaan na talagang magkapatid. Kaya nagkakaganyan na. Hindi na sila masyadong nagiging dikit. Yan yung mga talaga may away ang dalawa. At alam naman natin na ang talagang controversial ngayon ay may away ito si Ivy at saka si Lisa. No? Pero it's up to you guys. Pero parang sa tingin ko medyo drama ito. Drama na hindi siya imbitado. Good cup, bad cup na naman. Bahala kayo. Paniniwalaan nyo yung mga Iminatics. May mga trolls to eh. Hindi ko sinasabing bayaran yung trolls nila. Pero may mga may mga DDS na mga trolls na panatiko rito kay Amy, so ingat-ingat lang po. Basta ako, as far as I know, Marcos ito. Ako? Ayaw ko rin sa Marcos. Wala raw tampo ang senadora. Hindi rin naman daw kasi siya mahilig sa mga sosyalan. Hindi rin naman kasi natin masisisi yung mga taong ayaw na sa mga Marcos dahil sa nangyari ngayon. 'Di ba? Sa nangyari ngayon, yung ginawa nilang pag-iwan sa ere kay VP Sara, yun pa lang napakalaking mali na, hindi na magandang tignan. Siyempre, pagkatapos magbigay ni VP Sara ng suporta, ganito pa yung mahihita ng mga Duterte. Hindi mahilig sa sosyalan? Hindi ka mahilig sa party-party, Amy?
Di, ako tanong lang. Doon sa mga Iminatics, doon sa mga trolls mo na lagi kang pinagtatanggol. Ikaw ba ready rin magpa-drug test? O tanong lang doon. Anong connection yun? Siyempre, sosyalan eh. Yung iba, kanya-kanya tayo ng ibig sabihin ng sosyalan. Yung iba, sosyalan nila, nagra-ride ng motor. Yung iba, ng sosyalan nila, party-party. Yung iba, sosyalan nila, Coca-Cola. O, diba? Well, hindi natin pinagbibintangan si Senator Ivy. Nagtatanong lang tayo. Lalo na dun sa mga Iminatics na mga trolls. Yung mga sumusuporta sa kanya. Ready kaya si Amy magpa-drug test? Nakilig sa mga sosyalan. Wala rin sa catch-up dinner ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, bagamat present naman si Senator Robin. Yun, tama. Sa akin, okay lang na nandyan si Hindi talaga iimbitahan niya. Tsaka hindi rin siguro pupunta yung dalawang yan. Pero si Senator Robin, parang nabanggit nandoon. Senator Robin, para mangilad. Kasi eto, kahit anong mangyari, kahit na anong pang-iinsulto, sabihin nyo kay Senator Robin Padilla, nasa sa inyo yan. Basta as far as I know, kung merong solidong Duterte, eto si Robin Padilla. Hindi nito tatraidorin ang mga Duterte. So kahit nandoon si Bad Boy, si Senator Bad Boy Robin Padilla, is talagang solid pa rin si Robin Padilla kay FPRRD. Ako nakikita ko, nararamdaman ko din talaga solid si Binoy kay Tatay Digong. No, maganda nga nandoon si Binoy para medyo maano sila mailang. 'Di ba? Siyempre alam nila merong Duterte dito. Makakapagsalita ba tayo, 'di ba? Siyempre kung ano man yung pinag-uusapan nila hindi maganda, pagbubulungan na lang nila 'yon. Hindi pa pwedeng iparinig nila kay Robin. That's 1,000% sure. Maganda na nandiyan din si Robin. Para kung may usapan. Di ba? Pero hindi sila magsasalita pag nandiyan si Robin. Didinig niya. Ilangan yan. Hindi ko sinasabing espiya si Robin, pero pwede na rin. Hindi, di ba? Di ba? Minsan may ganyan sa grupo, di ba? Merong ganyan sa grupo yung iba ng iba ng lakad. O pag andyan siya, hindi kayo makapagsalita. Ganyan, posible. Kaya good maganda nga yung umaattend si Robin sa mga ganyan, no? Pinapakita niya pa nandito ako. Look me in the eye. Magsalita kayo dyan kung ano gusto niyo sabihin. Ito lang ang aking mata. Nakatitig sa inyo. Ang aking mga tenga ay nakabukas. Para sa akin, good din nandyan si Senator Robin. Padilla, wala rin si Senator Risa Hontiveros. Habang si Senator Grace... Wag na yung si Hontiveros. Wala naman pakinabang yun. Walang bilang yun. Kay Dilaw si Hontiveros. Kay Pula si Hontiveros. Walang bilang yun. Hindi nga mananalo ng yun eh. Nang debate yung kay Pastor Kibuloy. Hamunin ni Pastor Kibuloy yan. Tinan mo. Nang debate. present daw sa dinner pero wala sa picture dahil na-late siya. Ayon naman kay Senate President Jesus Codero, ang pagkakaalam niya, lahat ng senador ay imbitado sa... Sabi ni Cheese, yung waiter, yung Senate President, pambira. Ang tindi ng waiter mo, Lisa, sosyal ka, ha? Ang waiter mo, Senate President. Di ba, mataas ang stand. Nasabihan ka tuloy waiter, no? Aabot. Makikipag-cheers ka lang, no? Akala niya, inabot mo sa kanya, napagkamalang ka tuloy waiter, Dapat di ka na nakipag-cheers, Ano ba, inabutan mo ba talaga o cheers lang? Oo kasi. Dag nito si Cheese. Maganda asawa nito. Buti hindi ka pinagkamalang tanggero. Hindi naman siguro ito matibay ang sikmura. But anyway. Hindi binigay sa kanya yung baso, di ba? Kasi pinahawak no? Si Cheese, ginawang waiter to kasi ni Lisa. Ang sabi niya, lahat daw imbitado. So anong ibig mo sabihin? Tinatawag mong sinungaling si Amy? Kasi sabi ni Amy, hindi imbitado. Sabi ni Cheese, lahat, as far as I know, all senators were invited without exception. Kasi sinabi ni Amy, ni Senator Amy na hindi naman siya imbitado, tapos sasabihin ni Cheese, lahat ng senador imbitado. Parang pinalalabas nga naman ni Cheese dito, ni Quezon, na sinungaling si Amy. No? Parang gawa-gawa lang ni Amy yun, talagang ayaw mo lang pumunta, sinungaling ka, parang ganun. Aba, pinag-aaway mo pa yung magkapatid, kung tutuusin. Diba? Lalo mo pang pinapalala yung gulo, ito talaga si Quezon. Biniinan pa, pwede namang sabing, all senators were invited. Without exemption, para sinabi niya, kahit kapatid ng presidente, inimbita. Ganon katindi. Ngayon, tanong ko sa inyo,
Sino mas papaniwalaan nyo? Si Cheese o si Aimee? Coach, ikaw, sino paniniwalaan? Ikaw, coach. Ako? Wala. Sabi ko sa inyo, drama ito eh. Ako, no comment. Ha? Style nila yan. Di ba? Nilinlang nito si Aimee. Tatandaan nyo, nilinlang nito si Sarah. Nasabi niya magkakaroon ng continuity. Meron ba? Anong nangyayari sa bansa natin? Yung sinasabi ko, talagang nawawalan na ng tiwala kay Aimee yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Dahil sa nangyayari na parang nilaglag si VP Sara. 'Di ba? Kumbaga, pinuntahan nyo sa Davao nung eleksyon. Kinulit-kulit nyo. Tapos nung nagtagumpay na nandyan na, 'di ba? Nangako kayo sa kanya, kaya siya nakumbinsi sa pagiging vice president. 'Di ba? Nangako kayo ng kung ano-ano, kaso hindi nyo talaga tinupad. Sana hindi nyo na lang tinupad eh. Pero hindi nyo na sana ginawa kay VP Sara yung ganyan. Na ipagsak siya, masira siya, 'di ba? Kumbaga parang pinabayaan siya sa ere. Sa halip na ipagtanggol siya, no? Is walang ginawa. Parang kayong mga Duterte, bahala na kayo sa buhay nyo. Kumbaga tapos na yung naging papel nyo sa amin. Yun yung iniisip ng karamihan ng tao. Kaya hindi talaga mawawala yung tampo o galit na nararamdaman sa puso ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Dahil sa nangyari. 'Di ba? Anyway, kung totoo man na ito hindi drama, talagang kinakalaban ni Cheese. Ito si Aimee. Dahil kung totoo sinasabi man, niya, sinungaling to si Aimee. Kayo na lang mag-decide. Diba? Nasa sa inyo yan. Basta ako, pelikula. Mahilig sa pelikula to si Aimee di ba? Nagpagawa nga ito ng pelikula kay Daryl Yap. Siya ang bida eh. Naku, tigil-tigilan nyo kada drama ninyo. Naturang dinner. Dagdag pa niya, regular o seasonal gathering lang ito ng mga senador at ng Pangulo. Wala rang formal program o official matters na pag-usapan. Sabi pa ni It Escudero, was just a chill. puro sosi, no? Mga ganun-ganun. Walang inuman? Sa dami ng problema ng bansa talaga. Ganito pa yung naiisip nyo. Sana oil. Ay, may balita ako. Hindi ko alam kung totoo. Pero ano naman yun, public knowledge na yun eh. Kasi sinabi yun sa interview namin kay Jason sa alcoholic daw ito si Cheese. Sabi niya yun Hala? in-interview namin sa totoo SB. ba yan? Talaga. Dinner lang, walang inom? Walang, maniyo. isa lang itong chillax na dinner. Sabi naman ni Senator J.T. Ejercito, Hindi, syempre, parang habang kumakain, mayroong konting inom yan. No, parang sinama na dun sa dinner yan. Di ba? Hindi yung pagkatapos ng dinner, inom. Para hindi masyadong halata. Siyempre, pag chill kasama na dyan, di ba? Pag mag-iinuman tayo, chill naman tayo, tol. Siyempre, di nawawala yung inuman dyan. Pwede nung habang kumakain, umiinom. walang politikang napag-usapan sa dinner. Pero nabanggit daw ni First Lady Liza Araneta Marcos ang peace rally ng Iglesia ni Cristo na ginanap sa parehong araw ng nasabing dinner. Sabi nga ni First Lady, parang every time ni Papa Dinner, nagkakaroon ng event, no? Kasi I think yung last dinner was... Tuwing nagpapa-dinner, nagkakaroon ng event. Senator Ejercito, mali ka ron. Hindi kaya nung nagkaroon ng ganyan, saka nagkaroon ng pa-dinner. Kasi ang tagal nang nagiging plano ng iglesia yan eh. Ang tagal nang ina-announce yan eh. Diba? Ibig sabihin, yung araw na yon may dinner din sa araw na yon. Siyempre, kung matagal na nakaplano yung dinner na yon, tapos merong ganyan yung iglesia sa same day, no? Na yun, pwede nyo i-atras kung ano yung dinner nyo. O, diba? Kasi nga, syempre, alam na yun eh. Planado na yun eh, na mangyayari. Diba? Ron, tuwing mayroong malaking event, saka nagpapadiner, it's not the other way around. Bubudol yung mga ano. Sabi niya, ulitin natin. Ano sabi niya? Tuwing may pa-dinner, nagkakaroon ng event. Oo. ng event, no? Kasi I think yung last dinner ni First Lady, parang... Paano naman nagkakaroon ng event nga? Sinasabi ko, ang tagal na nakaplano yun sa iglesia. Diba? Alam nga namang iglesia mag-adjust doon sa rally nila. Oo, may dinner sila. O, sa Martes na lang tayo, wag na Lunes. Wag na tayo sa January 13. Ba yan? Every time nagpapadinner, nagkakaroon ng event, no? Lantaran pang bubudol yan, JB ah. Ang tagal na nung rally, nung ano pa eh, Lunes ba? O Lunes? Anong petsa na? Ngayon lang kayo nag-dinner. Tuwing may anomalya, ay tuwing meron kayong kinakapraningan, may pa-dinner. Hindi tuwing may pa-dinner, nagkakaroon ng event.
Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.